Katanungan ni kabayan kung worth it pa bang mag-Poland ngayong taong 2026. So, welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel. Sa ngayon ay ang kasagutan ko kung worth it pa bang mag-Poland sa mga panahong ito, taong 2026. Oo, 100% worth it pa rin. Ang magiging problema nga lang ninyo sa mga panahong ito ay ang pagtaas ng qualification dito sa Poland. Kaya yung mga katulad kong nandito na, yung mga kababayan nating nandito na, ay pagtiyagaan ninyo kung ano man yung kinakaharap nyong stress or yung kinakaharap nyong pagsubok sa mga panahong ito, dahil napakaswerte natin bilang isang Pilipino na makapagtrabaho dito sa Poland or sa Central Europe, dahil maraming mga kababayan tayo ang gustong makapunta dito sa Poland. At base yan sa mga komento nila sa iba't ibang social media account na aking napapanood at nababasa sa kanilang mga komento. Kasi nga, ang Poland ay kilala sa mga panahong ito or boom, marami ang mga investor, marami ang trabaho or nakakapagbigay kasi yung mga investor ng trabaho dito sa Poland. I-invest talaga sila sa mga panahong ito, kaya patuloy ang pag-hire ng mga foreign workers dito sa Poland at patuloy rin ang pagtaas ng minimum wage. Kaya masasabi kong worth it pa rin po ang mag-Poland. Kasi 6 years ago, nag-start ako dito ng 14 zloty per hour or 2,500 zloty ang aking gross. Kaya isipin ninyo, sa mga panahong ito ay napakataas na ng minimum wage, halos doble na ng minimum wage 6 years ago. Kaya dyan pa lang ay makikita nyo na nag-grow ang Poland, umuunlad ang ekonomiya nila. So sa palagay ko ay worth it pa rin. At ang bonus ay ang safety. Ang Poland malinis, mababa ang racism, at mabibili mo yung mga bagay na hindi mo mabibili sa Pilipinas. Basta masipag at may diskarte ka lamang. So yan ang pinakang magandang maibabahagi ko sa inyo yan. Dahil base yan sa aking experience dito sa Poland, mga kababayan. Kaya kung nangangarap kayong pumunta dito sa Poland, nawawalan kayo ng pag-asa, panoorin nyo yung mga videos ko dito sa aking YouTube channel. Balik-balikan ninyo kung paano ako nag-start dito sa Poland, kung paano ako nakasurvive for more than 5 years, at kung paano ako naging supervisor dito sa Poland. Balik-balikan ninyo yung mga videos ko, at least baka magkaroon kayo ng idea at nang ma-motivate din kayo, dahil ginagawa ko itong mga ganitong video para magkaroon ng idea yung mga kababayan nating nangangarap din na makapunta dito sa Poland. Biruin ninyo, 6 years ago nang nangarap akong mag-abroad. First timer ako, mga kababayang mag-abroad. At pumunta lang ako sa POAA kasi yun lang yung alam kong paraan para makapunta dito sa Europe, dahil nga napanood kong hiring ang Poland factory sa TV Patrol noon. At ang tanging paraan ko ay pumunta lang sa POAA. So nagkamali pa nga ako ng pila, at ang napilaan ko ay ang balik manggagawa. So dahil nga wala akong alam, mga kababayan, first timer, si kabayang Adrian. At pagpatak ng alas 8, ang sabi sa akin ng security guard, so pwede ka magtanong doon sa information
kung saan ay makakakuha ka ng legit na agency papunta sa Poland. At sa madaling salita ay napili ko yung Jobs Manila sa Mandaluyong dahil malapit dun sa pinagtatrabahuhan ko at accessible sa pagko-commute. Dahil nga pagbaba mo ng Boni, lakad ka lang at nandun ka na sa Jobs Manila. So yan yung short story ko mga kababayan. Diyan nag-start yung journey ko sa Jobs Manila kaya nandito ako sa Poland. Kaya shout out kay Ma'am Marian, isang mabuting kababayan na nakatulong sa akin sa paggawa sa mga documents, sa mga legal documents. So maraming salamat Ma'am Marian ng Jobs Manila kung napapanood mo itong aking video. At syempre maraming salamat sa pamilya ko na nagtiwala dahil nga alam nyo first timer si Kabayang Adrian at sa tingin ko ay walang nagtiwala nung nag-a-apply pa lang ako papunta ng Poland dahil nga ang Poland ay Europe. So syempre medyo mataas yung pangarap ni Kabayang Adrian kaya walang nagtiwala na makakaalis ako. So nahimik lang ako hanggang sa nakuha ko ang aking visa at nag-post lang ako sa aking Facebook story nung nakuha ko na yung visa at paalis na ako. So yan yung naging story ng buhay ko. Kaya tinatawanan ko na lang yung mga naging experience ko sa Pilipinas. So sobrang struggle sa pagbalik-balik pa lang sa agency, sa pagpunta sa medical, sa pagbabayad ng placement fee. So hindi ko alam kung saan ko kukunin kasi wala naman akong malaking ipon ng mga panahon na yon. At syempre sa pagpauli-uli pa lang sa agency ay gastos na kain sa fast food dahil yun lang yung paraan at kaya ng bulsa ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon at hanggang sa ngayon ay nandito pa rin ako sa Poland at pinagpapatuloy ko yung aking pangarap. So sa ngayon ay isa na akong housekeeping supervisor na dati ay ang pangarap ko lang ay maging cleaner dito sa Poland at yan yung apply ko papunta dito. So dahil nga nagkaroon tayo ng mga kakilalang local people or Polish people na nakatulong sa akin dito sa Poland. At ang isa pang paraan ay yung mga experience ko sa Pilipinas sa pagtatrabaho ko sa iba't ibang kilalang hotel sa Pilipinas. At nakapagtapos din po kasi ako ng Hospitality Management or HRM kung tawagin dyan sa atin. Pero ang major ko po ay tourism mga kababayan. So malaking tulong kaya naging housekeeping supervisor ako dito sa Poland. Kaya doon sa mga nag-iisip kung bakit ako naging supervisor ng housekeeping sa isang hotel. So yan po yung dahilan. May mga supporting documents po ako at supporting experience para i-hired ako ng general manager dito sa hotel kung saan ako nagtatrabaho sa ngayon. So balik tayo mga kababayan, worth it pa rin ang mag-Poland. So mag-ingat lamang kayo sa pag-a-apply ninyo kasi marami pa ring mga interesadong ating mga kababayan yung nananamantala ng ating kahinaan para humingi ng malaking halaga. So alam nyo naman, common yan. Basta maging aware lang kayo at be smart. Kung walang kayang ibigay na legal documents, huwag kayong magbigay ng pera. So alam ko may gastos ang pagpunta ng Poland pero sana isipin nyo yung hindi naman ganun kalaking halaga. No, kaya dun sa mga patuloy na nangangarap papunta dito sa Poland, keep praying, tulungan yung sarili nyo dahil yan lang yung tanging may advice ko sa inyo na magpatuloy lang kayo. Kung hindi man sa Poland yung kapalaran ninyo, baka sa ibang part ng Europe, katulad ng Germany, Sweden, Norway,
Italy, Spain, at marami pang iba, ano, basta patuloy lang yung pangarap ninyo. Once na nandito na kayo sa Europe, pwede na kayo mag-travel dito sa iba't ibang country. Sa Schengen country or dito inside Europe, napakadali ng mag-travel basta meron kayong temporary stay sa bansa kung saan kayo nag-stay dito sa Europe. So isang tips ko lang yan or ideas ninyo para pagdating nyo dito ay worth it yung pag-abroad ninyo. Pero dito sa Poland, sa mga panahong ito, ay worth it pa rin po mga kababayan. Ang isa pa, napaka-safe ng Poland sa mga panahong ito. Mababa ang crime dito, mababa ang mga kaguluhan sa paligid, at napakalinis at maraming mga magagandang attraction kayong mapupuntahan dito sa Poland. Especially itong lugar kung saan ako nagtatrabaho, itong Gdansk, Poland. So para dun sa mga kababayan kong nandito na sa Poland, subukan niyong puntahan itong Gdansk, Poland. At nang makita ninyo yung mga attraction dito, at marami na rin kayong mga kababayang makakasalamuha dito. So syempre isa na rin ako dyan sa mga kababayan ninyong makikita. So pakidalaw nyo itong The Cloud One Gdansk kung saan ako ay nagtatrabaho, or dito na kayo pansamantalang tumulog. So makikita nyo naman sa background nitong aking video itong rooms kung saan ay nagche-check ako ng rooms mga kababayan. At syempre ang pinagkakabalahan ko ay gumawa ng video, kaya naglalaan talaga ako ng kahit 30 minutes para makapag-update dito sa aking YouTube account, nang mabigyan ko kayo ng kasagutan para dun sa mga kababayan kong patuloy na nagtatanong at nangangarap, na alam ko na gusto nyo ring ma-experience yung na-experience ko sa mga panahong ito. At ang tanging maitutulong ko lang sa inyo ay ang pag-share ng ganitong video. At ito ay hindi para ipagmayabang sa inyo mga kababayan. Ito ay para ma-inspired kayo kung bakit or saan ako nag-start. Nag-start din ako mga kababayan sa scratch. At sabi ko nga, first timer ako mga kababayang mag-abroad. At makikita nyo naman, nandito ako sa Poland hanggang sa ngayon. At nakakapagbigay sa inyo ng mga ganitong video para magkaroon kayo ng idea. Kaya at maraming salamat sa sumusuporta. Maraming salamat sa nakaka-appreciate ng mga ganitong video. Alam ko boring ito sa iba, pero ito ay kasiyahan ko na lamang, yung maidokumento ko ang aking sarili sa pamamagitan ng camera. At maibahagi ko rin sa iba. So alam kong yung iba ay gusto yung mga ganitong video at nang magkaroon kayo ng idea, no? So by the way, ako si Adrian mga kababayan, at ganito yung kwento ng buhay ko dito sa Poland. At ito lamang yung tangi kong ma-share sa inyo. So isang simpleng video, isang simpleng kwento ng buhay base sa aking karanasan dito sa Poland mga kababayan. At syempre nagpapasalamat ako dun sa mga kababayan kong nakaka-appreciate ng mga ganitong video. Once again mga kababayan, worth it pa rin pong mag-Poland. Kaya subok lang ng subok. Sabi ko nga, kung hindi kayo susubok ay hindi nyo mararanasan. Once again, ako si Adrian. And God bless mga kababayan.